Ayan, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa iyo kaibigan, saan ka man naroon sa sulok ng daigdig na ito. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagat binigyan ka ng panahon ng ating Panginoon upang manood sa video ito. Salamat kaibigan, hindi aksidente na ikaw ay nariyan, nakikinig at nanonood sa video ito. Dalangin ko na samahan mo ko hanggang matapos ang video ito. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay magpuri sa ating Panginoon bago tayo magbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Amen? Samahan na tayo ng ating Panginoon sa ating pag-aawit para sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord Jesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there will find in the mystery an ocean's deep, and my faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Oh, your grace abound in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where faith may fail and fear surrounds me, you never fail and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, 'cause I am yours and you are mine. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, 'cause I'm yours and you are mine. And I will call upon your name and keep my eyes above your name. When oceans rise, my soul will rest in your embrace.
you are mine. Oh, oh, oh. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Take me deeper than my feet is without burden. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves and oceans rise. My soul will rest in your embrace, 'cause I am yours and you are mine. Oh, 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 for I am yours and you are mine. Oh, oh, I am yours and you are mine. I am yours and you are mine. Lord, thank you so much, Lord. I am yours, Lord, and you are mine, Lord Jesus. Thank you so much for your wonderful song, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo, sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Tunay kang napakabuti at napakadakila mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinapabayaan sa lahat ng mga pangyayari na ganap sa buhay namin. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, you are there always for us, Father God in heaven. Thank you so much, Lord Jesus, for saving our lives, for saving our soul. Lord God, for giving us peace, for giving us joy, for giving us your presence, Lord God, by this moment. Thank you so much, Father in heaven. Guide us, Lord, and protect us, Lord, na maging focus kami sa aming pagbubulay sa iyong salita, Panginoon. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, at naway may matutunan po kami sa aming pag-aaral sa salita mo sa mga oras na ito. Samahan niyo po kami sa po ng mga nanonood ngayon, Panginoon, sa video ito. I-guide niyo po kami, Banal na Espiritu, nang sa gayon, Panginoon, maunawaan namin ang iyong ipaparating sa aming mga buhay. Maraming salamat po. To you all the glory and honor and praise through your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. This is my prayer. Amen and amen and amen. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang Diyos ay buhay pa sa ating mga buhay. Amen. Pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, talaga namang kulang ang isang oras, kulang ang isang awitin. Kaya lang, talagang binabudget lang din natin yung oras kasi alam ko naiinip ka na. Kaya kailangan nating budgetin yung oras. Amen? Kaya salamat kaibigan sapagkat ikaw ay nariyan at binigyan mo ng panahon ang video ito para makinig at manood kung ano ang mapupulot sa aral na ito. Naniniwala ako na mayroon kang mapupulot sa aral na ito. Amen? So pag-uusapan po natin uli yung ating pinag-uusapan ng nakaraan ang patungkol sa seeking God seeking God lifestyle. Nakalimutan ko. Seeking God lifestyle. So, gawin nating lifestyle ang pagsisik sa ating Panginoon. Amen? So, ano una nating natapos noon? Ang pagiging humility, ang pagiging humble. So tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang pagpapakumbaba ay pagsisik yan sa ating Panginoon. Hindi mo matatagpuan ang Diyos sa buhay mo hindi natin matatagpuan ang Diyos sa buhay natin kapag hindi tayo marunong magpapakumbaba. Amen? Kasi sabi nga niya sa salita niya, sa James chapter 4 verse 6, binabagsak niya ang mga mapagpataas.
At sa 1 Peter chapter 5 verse 5, nalulugod naman siya sa mga taong nagpapakumbaba. Amen? So, kailangan po natin matutunan yun. So, ito yung pangalawa. Hindi na natin patagalin. Ang pangalawa, bukod sa pagpakumbaba, kailangan nating repent. Okay? Repentance. Okay? So, to seek God is also to repent our sinful being, our sinful nature. Bakit? Kasi tayong mga tao ay sobrang makasalanan. Lahat tayo. Sabi nga ng salita ng Panginoon, di ba? Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yan ang sinasabi niya sa Romans chapter 3, verse 23. Kung mababasa niyo po yan. Walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Kaya dapat lang tayong magrepent. Kasi pag hindi natin magagawang magrepent, hindi natin mararanasan ang presensya ng ating Panginoon. Mahihirapan natin siyang maramdaman, mahihirapan natin siyang mapakinggan, at mahihirapan nating magawa ng tama ang lahat ng nais ipagawa sa atin ng Diyos kung hindi tayo nagre-repent. Bukod sa pagpapakumbaba, dapat tayong magrepent. As you humble yourself, you must also repent of your sins and iniquities. Amen? Kasi akala lang natin di tayo nagkakasala. Alam niyo ba ibig sabihin ng iniquities? Sa pagkakaunawa ko sa iniquities, ganito po yan. Parang ganito. Parang nagsasalita ka ng may katotohanan, pero kasinungalingan. Kabaliktaran nun, tinitwist mo yung kasinungalingan bilang isang katotohanan. Naunawan niyo po ba yung sinasabi ko? Yung kasinungalingan, ginagawa na nating totoo. See? Yan yung iniquities. Twisting the truth. Twisting the lie. See? Kaya nagkakasala tayo. Minsan, pinagpipilit natin, ito yung totoo, ito yung totoo. Pero hindi pala yan ang totoo. Kabaliktaran doon sa mga sinasabi natin. Yan, kaya nakakatakot po yan, kaibigan. Kaya yung kasalanan natin, dapat nating i-repent yan. Repentance. Amen? Sabi nga dito, repentance delights God's heart. See? Kapag tayo ay nagsisisi ng totoo, a genuine repentance, that's what God needs. Genuine repentance. Hindi lang yung, nagsisisi ako. Kasi ayoko nang ulitin. Nagsisisi na talaga ako. Pero bukas makalawa, ginagawa na naman ulit natin. Hindi genuine na pagsisisi yan. God delights if we repent. Amen? Alam niyo po, sabi nga dun sa Luke chapter 15 verse 10, pag binasa po natin yon, there is an extraordinary joy in heaven when sinners repent. Di ba? Kung maalala natin, sabi nga, kung may isang makasalanan na nagsisi, libo-libong mga anghel ang nagpupuri sa kalangitan. Wow! Kaibigan, ikaw na yan, hinihintay ng Diyos. Amen? Hinihintay ka na ng Diyos na magsisi, kapatid. At kapag nagsisi ka, maraming matutuwang anghel sa kalangitan. Natutuwa ako, kaibigan, dahil nariyan ka. Nakikinig at nanonood. God has given you the chance to repent. Amen? So, God yearns and deeply desire to show mercy and give blessing of people live with genuine repentance. See? Ang Diyos ay totoong nagdi-desire din para sa atin kapag ang isang tao ay totoo ang kanyang pagsisisi. Ibibigay niya yung blessings niya. Deeply desire. God deeply desire to you, to me, to give the blessings that He wants us to us. Amen? Ang sarap, di ba? So, hindi lang pagpapakumbaba ang nais natin. Hindi lang pagpapakumbaba ang nais nating matutunan. Kundi natutunan din natin ang paghingi ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawang pagkakasala. Dahil alam yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakakatakot yan. Alam niyo ba yung kamatayan na yan? Yan yung kamatayan na hiwalay sa Diyos. Buhay ka, pero patay ka na hiwalay sa Panginoon. Gusto mo ba yung maranasan?
Yan ang katotohanan na dapat nating malaman. John chapter 8, ang sabi nila ng ating Panginoon, this is the truth, and the truth will set you free. Kapag tinanggap mo ang katotohanan ito, ito ang magpapalaya sa iyo. Be humble. Repent. Amen. Wow, ang sarap, kaibigan. Ang sarap. Amen. Alam niyo, ang sabi niya dun sa Ezekiel chapter 18, verse 31 to 32. Basahin po natin sa English. Ezekiel 18, 31 to 32. Rid yourself of all the offenses you have committed. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dapat na nating alisin yung mga bagay sa sarili natin na palagi nating ginagawa. Pagsisihan na natin, talikuran na natin yan. And get a new heart and a new spirit. See? Why will you die, O house of Israel? For I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Alam niyo, kaibigan, ayaw ng Diyos ang mawalay tayo sa presensya niya, sa piling niya. Kaya lang ang problema, tayong mga tao ang lumalayo sa Diyos at ayaw nating pakinggan. Mas gusto pa nating titingnan at panunuorin ang mga bagay na wala namang kwenta. Diba? Pero pagdating sa patungkol sa salita ng Panginoon, ayaw nating pakinggan. Bakit? The devil wants us to destroy our lives. Kaya binibigay niya sa atin yung mga bagay na yan, sinisingitan. Pag time na gusto na nating makita o maramdaman, maranasan ang presensya ng Diyos, gagawa naman ang kaaway ng mga pamamaraan para hindi ka makinig, para hindi ka matuto, para hindi ka tumutok sa salita ng Panginoon. Lahat ng yan, pamamaraan niya, gagawin niya para masira. That's the work of the devil. To destroy, to kill. Amen. But Jesus came to give us abundant life. Repent and live. Ito ang sinasabi, rid yourself. Rid yourself of all the offenses you have committed. Yan ang sinasabi ng Ezekiel chapter 18, verse 31 and 32. Ayaw ng Diyos na mamatay tayo. Ayaw ng Diyos na mamatay ang mga Israel, kaya sinabi niya ito sa Ezekiel. Magsisi na kayo, talikuran na ninyo ang lahat ng inyong mga ginagawang pagkakasala. Sapagkat kinamumuhian ng Diyos ang pagkakasala. Lalo na yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hindi lang naman pagsamba sa Diyos-Diyusan ang kinamumuhian ng Diyos eh. Alam niyo, yung pagsasamba sa Diyos-Diyusan, ibig sabihin yan, marami tayong mga Lord sa buhay natin. Yan yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hindi lang yung sa pagsamba sa mga rebulto, pagdadasal sa mga rebulto, hindi yan. Isa din yan sa pinakaayaw ng Diyos. Pero sa buhay natin, literal, marami tayong sinasamba. Minsan, sinasamba na natin yung anak natin, sinasamba na natin yung asawa natin, sinasamba na natin yung negosyo natin, sinasamba na natin yung kayamanan natin, sinasamba na natin yung ating kapangyarihan, sinasamba na natin yung ating kasikatan. Marami ng mga taong sikat na namamatay din. Pero nagsisi ba sila? Ang tanong. Sana nagsisi sila. I hope na nagsisi sila. Marami nang nababalita ng mga sikat na singer, sikat na artista na kinukutya nila ang Lord. Pero ang nangyayari sa kanila? Kawawa sila. Ang bahala na dun, ang Diyos. Amen? Kaya kaibigan, ngayon na ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Repent and live a godly life. Seek God as your lifestyle seeking. Dapat ugaliin mo yan, kaibigan. Amen? Ako, I pray to God that I will also make a lifestyle seeking God's Word. Read the Bible. As long as I can read the Bible, 4 chapter, 5 chapter every day, or basta magbabasa ako. Tapos pagkatapos ko magbabasa, I will listening the worship songs, practicing singing and worshiping God alone. And also searching words from God.
to learn more about Him. Yan ang napakasarap eh. Pag natutunan natin yan, ay nako, ang sarap ng pakiramdam. Hindi kayang bayaran ng salapi ang pakiramdam na mayroon kang kagalakan sa puso, katiwasayan sa puso, isipan na hindi kayang bayaran ng daigdig na ito. Amen? Hallelujah! Ang sarap. Purihin ka, Panginoon. Alam niyo po, mayroon sa Bible na isang hari na napakasama. Itong hari na to ay talagang exceedingly wicked king of Israel. He's rebelled against God repeatedly. Paulit-ulit na ginagawa niya yung pagkakasala. Sapagkat nasulsulan siya ng mga tao na sa nakapaligid sa kanya. Hari ito ng Israel. Kilala niyo ba yung hari na to? Ito yung hari si King Ahab. King Ahab. Kung matatagpuan, kung gusto niyo pong basahin ito sa King, makatatagpuan niyo pong kwento nito sa First King. At dito po, papatunayan po natin dito na ang Diyos ay nahahabag sa mga taong nagsisisi. Okay? Ang sabi niya dun sa 1 King chapter 21 verse 29. Ito, si King Ahab ay napakasama. Paulit-ulit na nagkakasala sa paningin ng Panginoon. Kaya naman ang Diyos ay nagdesisyon na, okay, ipapadala. Sabihin mo nga dyan, Elijah, kay King Ahab. Si Elijah pinadala. Sabi niya, sige, sabihan mo nga, napapatayin ko na siya dahil sobrang samanan niya. Tatapusin ko na ang buhay niya. Alam niyo bang ginawa ni King Ahab? Grabe. Ang sabi niya dito, have you noticed how Ahab has humbled himself? I will not bring this disaster in his day, but I will bring it on his house in the days of his son. Grabe yung pagpapakumbaba ni Ahab. Meaning, pinatawad siya ng Panginoon. Isang karumaldumal na yung ginawa ni Ahab. Kasi sumasamba na siya sa Diyos-Diyosan. Dami na niyang ginagawa. Paulit-ulit. Kaya galit na galit ang Panginoon. Pero when the time King Ahab turned away from his wickedness because of Elijah, the prophet Elijah told King Ahab na, ikaw Ahab, papatayin ka na doon ni Lord. Sobrang sama mo na. Kaya kailangan magsisi ka na. Kaya naman dali-daling nagsisi si King Ahab. At talagang taos-pusong pagsisisi. A genuine repentance. That's what God needs to us. A genuine repentance. At alam niyo bang nangyari? Sabi niya, hindi ko ibibigay ang disaster sa panahon niya ngayon. Ang kaparusahan ay hindi ko ibabagsak sa panahon niya. Ibibigay ko yan sa mga panahon ng kanyang anak. See? Dahil nagsisi siya at talagang totoo ang pagsisisi niya. Kasi ang kasalanan naman ng ama ay hindi pwedeng sabihin kasalanan din ng anak eh. Kasi kapag may nagsabi sa'yo na ito ang gawin mo, maaring ikaw ang gagamitin. Kung halimbawa, ikaw anak, pinagsabihan ka, yung ama mo sobrang suwail. Ikaw anak. Kapag nakarinig ka na ng salita ng Panginoon at pinagsabihan ka na, at natutunan mo na yan, maaring gamitin ka ng Diyos para sa iyong mga magulang, para sa iyong mga kapatid, para sa iyong mga kamag-anak. No? Yeah. Yes, amen? Lahat tayong gagamitin ng Panginoon. Pero, sadyang talagang napakahirap. Bakit? Hindi kasi sila naniniwala. Bakit? Alam nila ang pagkatao natin. Kilala nila tayo. Simula nung bata pa tayo. Alam nila kung gaano tayo sama. Lalo na ako. Kilala ko ng ate ko. Kilala ko ng kuya ko. Kilala ko ng mga kaibigan ko. Pero nung nagsisi ako ng totoo sa Panginoon, tinalikuran ko yung aking pagkatao. Although hindi man ako perfectong matuwid. Mayroon ako mga pagkakasala. Pero hindi na tulad ng dati. Na talagang grabe. I always repent to the Lord every day of my life. When I wake up in the morning, Lord, I'm sorry, Lord, for I forgot to pray, forgot to read your Bible. Every day yan, nagko-confess ako sa Panginoon. Lord, teach me na matutunan kong magpakumbaba sa amo ko, yung maiwasan kong magsalita ng hindi magaganda sa kapwa ko. Kasi, ano yun eh, nakakapagsakit sa damdamin yun pag nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Amen. Kaya, dapat tayong magsisisi. Kaya nga nung nag-pronounce si Elijah ng judgment kay King Ahab, daling nagsisi si King Ahab. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo ba napaalala yung aking sinabi sa iyo na si King Ahab? Ayan, nagsisi siya oh.
Kaya hindi ko sa kanya ibibigay ang disaster. Doon na sa mga anak niya. Di ba? Amen? May natutunan po ba tayo? So repentance. God needs a genuine repentance. So, may mga taong hilaw ang pagsisisi. Ang tawag doon ay hipokrito. Hypocrisy. People of Israel were faithful in prayer and in fasting, yet they are rebellions against God. Their hearts is far from God. Huwag nating gawin yon, kaibigan. Magpakatotoo tayo sa ating paglapit sa Panginoon. Magpakatotoo tayo sa ating pagsisisi. Sabi nga sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us. Pero huwag mong gawing lisensya yan para paulit-ulit mong gawin ang mga pagkakasala. Dahil ang Diyos naman ay talaga namang mapagpatawad, faithful, justice, love, righteousness, holy. Lahat ng sasabihin natin sa Panginoon, God is good all the time. Kaya ang sarap, kaibigan, kapag nakikinig tayo ng ganito. Amen? So, sabi dito, God rebuked them doon sa tagpo ni Joel chapter 2 verse 12 to 13. Nirebuke ni Lord yung mga tao doon. Dapat magsisi kayo. Kung ating titingnan sa Joel, ano ba yung Joel? Basahin po natin sa Joel chapter 2 verse 12 to 13. Ito pagkasabi niya. Gayon naman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. See? Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo at manangis at magdadalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso. See? Magsisi tayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Hindi pang hipokrito. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig, laging handang magpapatawad at hindi nagpaparusa sa mga nagsisisi. Hallelujah! Ang sarap, di ba? Joel chapter 2 verse 12 to 13, pinaalala sa atin ng Diyos, nirebuke sila ng Diyos na magsisi na kayo. Tunay ang pagsisisi nyo dapat. Kasi yan ang gusto ko. Ang sarap, di ba? Ang sarap ng salita ng Panginoon pag pinagbubulay-bulayan natin. Ang sarap. So repent if you have not been seeking God fervently and wholeheartedly. Repent, kaibigan. Repent of any and every area of your life that has not been consistent with God's will. Pagsisihan natin yan. Put away anything in your life that is doubtful and that may be displeasing to God. Amen? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? God needs a genuine repentance. Amen? Kaya kaibigan, salamat sa iyong panahon. I hope na may natutunan ka for this time. God need us a genuine repentance. Rid ourselves of all the offenses that we have committed. Repent wholeheartedly. Magsisisi tayo ng taos sa puso, hindi yung pakitang tao lamang. Amen? Kaya, if we seek God fervently, we will also feel His presence. And ang masasabi ko sa inyo, ang sarap ng pakiramdam pag nararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Hindi lang sa salita, kundi nararamdaman mo sa katawan mo na buhay si Lord sa buhay mo. Alam niyo ba yun yung, wow Lord, ang sarap nito Lord, thank you so much Lord. Wala nang papalit pa. The word of God is like a honey. Sweet like honey. Wow, ang sarap. Di ba? Kung kumakain ka ng honey, matamis yan. Pero mas masarap ang salita ng Panginoon. Kaya kahit na nagugutom ka,
Sabi nga ng salita ng Panginoon, Matthew chapter 4 verse 4, diba? Hindi lang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Saan ba yung mga salita sa bibig ng Diyos? Itong Biblia na to. Dito namumutawi ang salita ng Panginoon. Dito namumutawi ang bibig ng Diyos. Kapag nagbabasa tayo, kapag nag-meditate tayo, at pinagpipray natin, ito para sa akin, ito para sa akin, ito para sa akin. Pag tinanggap natin yan, God will give us a peaceful life. God will heal us. God will revive us. Revive our hearts. Revive our minds and souls. Amen? So put God first in your mind and heart, strength and soul. And love God with all of your heart, with all of your strength, with all of your soul. Amen? Kaya, repent and live. Rid yourself. Lumayo na tayo, talikuran na natin. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old things passed away and the new things come. Kaya dapat bago ka na. Be humble and repent genuinely. Amen? Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Hallelujah. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig at panonood. Sana may natutunan ka. Let's pray to our Lord God. Hallelujah. Father God, thank you so much, Lord, for the word that you've given to us, Lord. The word repentance is so very powerful, so very important to us, Lord, na matutunan naming magsisi sa aming mga kasalanan. Hindi lang yung pampaibabaw na pagsisisi, kundi genuine repentance. Yung totoong pagsisisi, tao sa pusong pagsisisi, Panginoon. At hindi pakitang tao lamang. Hindi porkit nagpapasting kami, hindi porkit nagbibigay kami ng tithes, hindi porkit tumutulong kami sa ibang tao, pero ang puso naman namin ay punong-puno ng wickedness. Lord, heal our lives. Heal us, Lord. Forgive us of what our iniquities. Forgive us what our wrongdoing, Panginoon. Forgive us, Lord, for everything in our mind, in our heart. Yung mga maling iniisip namin, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong dugo, Panginoong Hesus, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng aking pagkakasala ay nilinis mo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. You are truly, truly amazing God. Because by your blood, Lord, I am already free. Indeed, my sin was already cleansed, Lord God. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu Santo, na patuloy na nagpapaalala sa amin sa mga salitang ito na buhay at mabisa, higit pa sa alinmang tabak na may magkabilang talim. Ito'y tumatagos sa aming mga kaibut-ibuturan ng aming mga puso't kaluluwa, kasuk-kasuan at mga buto. Kaya naman, Panginoon, patuloy naming